Antonia's point of view. Masaya ako ngayong pagala-gala sa mall habang dala ko ang bag kong worth 1 million pesos. Ito'y matapos kong mabili sa bagong open na branch ng isang branded na bag dito sa aming lungsod. May meet up kami ng mga friends ko sa isang French restaurant, kaya't nauna na akong pumasok at naupo sa nakareserbang upuan para sa amin. Nilapag ko ang aking bag sa lamesa at kinuhanan ng litrato. Agad ko itong pinost sa social media at dumadagsa ang libu-libong likes at 100 comments. Well, anak ba naman ng isang Ramon Lacroze? Isang bilyonaryong kilalang kilala hindi lang dito sa lupang kinabibilangan ko, kung hindi pati na rin sa abroad. I'm his only daughter kaya't lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Ako rin ang susunod na tagapagmana sa mga ari-arian niya. Pero dahil masyado pa akong bata, I'm still free to do what I want. At wala siyang pakialam doon at kasali na ron ay ang pagwawaldas ng pera. May nabili nga akong kotse last week pero hindi ko pa nagamit ever since dahil naging busy na rin ako sa pagbili ko pa sa iba pang mga gusto ko. Antonia Veronica! Napatayo ako mula sa kinauupuan ko nang dumating ang aking kaibigang si Felisa. Anak ng isang congressman na may mga negosyo rin. Isa siya sa mga kaibigan ko at nagkakasundo kami. Oh my goodness! Is that the latest bag from your favorite brand? Maarte niyang pagkakasabi ng makitang bag ko. Yup, binili ko yan kahapon and it's very nice. Anikot nakipagbeso-beso sa kanya. Oh my gosh, you're so lucky Bago pa kasi ako nakakalabas sa bahay My gosh, my parents is very maarte talaga at ang OA din. Nagbar lang ako, nag-grounded na ako because they thought I have a boyfriend. Kahalikan ko lang naman yun and nothing else. Umupo na siya sa upuan niya. Well, hindi ganun si Dad. Although I have this annoying bodyguard, natakasan ko na naman siya ngayon kaya let's jam! At nagtawanan kami. Matapos naming mag-friendship date ng aking kaibigan na si Felisa, ay naghiwalay na kami para umuwi na sa aming mga bahay. Sobrang saya ko pa nga dahil ang dami kong nalaman tungkol kay Felisa today. Kaso nga lang, pagdating ko sa bahay, nagtataka ako nang nakitang bukas ang kwarto ko. Dali-dali akong nagtungo roon at nanlaki ang mata ko nang makita ang mga kasambahay sa loob ng kwarto ko. What's the meaning of this? Ani ko na nagpatigil sa kanilang lahat. Hindi nakinig ang mga kasambahay at nagpatuloy lamang sa kanilang ginagawa. Nakita ko pa na kinukuha nila ang alahas ko at isinisilid sa isang basket. Lumapit ako sa kanila para pigilan sila. Oh my gosh! Bakit niyo kinukuha ang mga alahas ko? This is all mine. Wala kayong karapatan na kunin sa akin to. Agad ko itong kinuha mula sa kanila at niyakap ang mga ito. Utos po ng iyong ama na kunin ang mga alahas niyo, Ma'am Antonia. Mahinahong sambit ni Manang Yolanda, ang head maid sa mansyon. Ano? And why? Why would he? My dad loves me at kailanman hindi niya kinukuha mga bagay na sa akin. Agad na ibinaling ko ang aking tingin sa kaliwang banda nang marinig ko ang isang pagbagsak. Namilog ang mata ko nang makita na bukas na ang aking walk-in closet. Agad-agad akong lumapit doon at napasinghap nang makita na inilalagay sa isang karton ang mga magagandang damit ko. What are you all trying to do? Bakit niyo kinukuhang magagandang damit ko? Galit na tanong ko't nabitawan ko mga alahas ko dahil lumapit ako sa isang kasambahay na busy sa pagkuha sa mga damit kong nakahanger. Agad kong itinulak ang babae at sinamaan siya ng tingin. Get out of here! All of you! Hanggat wala si Daddy rito, hindi ako papayag na hawakan niyo mga gamit ko. Galit na galit kong sabit kumuyom ang kamao ko. Nanginginig ng buong katawan ko sa galit. Ang kapal na mukha ng mga to! Naibaling kong tingin sa isang lalaking kapapasok lang sa walk-in closet ko na mas lalong nagpakulo sa dugo ko. Huwag mong sigawan ng mga maid dito dahil ginagawa lang nila ang trabaho nila. Malamig na sabi sa akin ni Archimedes, ang bodyguard ko na siyang tauhan din ni Daddy. Natawa ko't lumapit ako sa kanya kahit hanggang dibdib lang niya ako. Mas makapangyarihan ako sa kanya at tiningnan ko siya at tinaasan siya ng kilay. So,
Ikaw ang nagpautos sa kanila na kunin ang mga gamit ko? Sobra namang sip-sip mo kay Daddy. You want promotion? Gusto mo napapabor si Daddy sa'yo kaya sinusunod mo rin ang gusto niya? We're just doing our jobs, Miss Antonia. Malamig na sabi niya sa akin at umigting pa ang panga niya. Well, this job is illegal. Wala kayong karapatang kunin ang mga gamit ko. Ang daddy mo ang boss namin kaya't siyang susundin namin. Nalaman ng daddy mo na gumastos ka ng 5 milyon sa isang araw. Hindi niya nagustuhan ang ginawa mo. Nabalita pa sa social media kaya't gusto niyang kunin ang mga nagasta mo at kasali na rin ang kotseng binili mo. Pati ang kotse mo kukunin din. Nalaglag ang pangako. What? Binalingan niyang tingin sa kasambahay na nandito sa closet. Kunin niyo yung mga sexing damit at itapon niyo. Malamig niyang sabi sa katumalikod. Kumuyom ang kamao ko at walang kaalam-alam tungkol sa totoong nangyayari. Dahil hindi lang naman ang mga binili kong alahas at damit ang kinuha sa akin, pati na rin ang gadgets ko at card. Hindi ko maintindihan ang biglaang pagbabago na ito at hindi rin masagot ang mga tanong ko ngayon dahil wala naman si Daddy rito. Nasa business trip siya at hindi rin ako magtatanong sa Archimedes na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito. Wala naman pakialam si Dad sa ganito eh. He always spoils me dahil ako lang naman ang nag-iisa niyang anak. Wala naman akong mommy dahil namatay noong ako'y ipinanganak. Kaya't hindi ko maintindihan kung ano bang issue. Nang sinubukan kong tawagan si Daddy sa telepono, hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kaya napasabunot na lamang ako sa aking buhok sa sobrang inis at walang magawa kung hindi nanlumo na lamang. Kinabukasan, napabangon ako dahil may biglang nagbukas ng pinto. Nang tingnan ko kung sino ito ay nag-activate ang inis ko sa kanya. Umagang-umaga pa lamang kasi sinisira niya na agad ang umaga ko. What are you doing here? Inis na tanong ko't hindi na nakapanghimuta pa dahil bihis na ang lalaki habang papatungo na sa akin. Magbihis ka, aalis tayo. Anya at saka nagtungo sa may bintana upang hawiin ang kurtina. Napapikit ako dahil sa sinag ng araw. Tinaasan ko siya ng kilay. You think nasasama ako sa'yo? Binalingan niya ako't napalunok ako nang makita ko na matalim na ang tingin niya sa akin. Wala ka nang magagawa, Miss Antonia. Ang gagawin mo ngayon, sumunod sa gusto ng daddy mo. At ano bang gusto ng daddy ko? At bakit kailangan pang kunin ng mga damit ko, alahas ko't kotse ko? Putol ko sa kanya saka bumaba ako sa kama. You know what? I'm not here para sundin ang gusto mo. You think I will let a man like you control me? Napamaywang siya sa sinabi ko't napailing. Hindi ako nandito para kontrolin ka. Sinusunod ko lang ang utos ng daddy mo. Kasi, aso ka. Because this is my job. At kung ayaw mong sumama, peperesahin na lang kita. Sambit niya sa akin at bago pa man ako makatakbo, ay mabilis siyang nakalapit sa akin at saka niyakap ang tuhod ko. Napasigaw ako sa ginawa niya at akmang sasapakin siya nang bigla niya akong binuhat na parang sako. Napasigaw ako sa ginawa niya at sinapak-sapak ang kanyang likod. What are you doing? Put me down! Sigaw ko. Shut up! Lumabas kami sa kwarto na buhat-buhat niya ako ng ganon. Medyo nakakahiya pa dahil naka-lingerie lang ako at ang walang hiyang lalaking to ay pwersahan akong kinuha. Saan mo ba ako dadalhin, ha? Manang Yolanda, please help me! Sambit ko nang makita ko si Manang Yolanda. Umiling lang sa akin si Manang Yolanda at lumapit kay Archimedes. Kaya't agad nang tumigil sa paglalakad ang lalaki. Ikaw na munang bahala sa kanya, iho. Alam kong kakayanin mo siya. Ani Manang Yolanda kay Archimedes na siyang hindi ko maintindihan. Salamat, Manang Yolanda. At nagpatuloy sa paglalakad si Archimedes palabas ng bahay. Sigaw lang ako ng sigaw habang ginagawa ko yon at kinakalmot ko rin ang makakalmot ko sa kanya. Wala siyang reklamo o hindi man lang siya nasasaktan kaya't mas lalo lamang akong nainis. Lintik ka talaga! Biglang lumabas sa bibig ko. Natigil si Archimedes sa paglalakad at saka sinilip ako. Halos mahilo ko dahil baliktad ang tingin ko. Hayop ka! Dagdag ko pa. Buwisit ka! Bumuntong hininga siya at saka nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa itim na Jeep Wrangler.
Umawang ang labi ko lalo na nang binuksan niyang front seat at padabog akong inupo roon. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa aking pag-upo ay nilagyan niya na ako ng seatbelt. Nang tiningnan ko siya ay busy siya sa paglalagay ng seatbelt ko. Sa'yo ba to? Mahirap ka, hindi ba? Mahal ang ganitong sasakyan. Natigilan siya sa katiningnan ako. Inirapan ko siya at tinampal ang kamay niya na nasa ibabaw na ng hita ko. Hindi niya ako sinagot at padabog na sinarang pinto. Umikot siya patungo sa driver's seat at pumasok na siya sa loob. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Hinawakan niyang manibela ng kanyang sasakyan at saka ko binalingan. Sa probinsya. Kumunot ang noo ko. Probinsya? Anong gagawin natin dun? Gosh, I hate province. Bukid yun. Pinaandar niya ng makina ng kanyang Wrangler at saka bumuga ng hangin. Doon ka natitira. Namilog ang mata ko at agad na patingin sa seatbelt ko. Hindi! No, hindi ako titira sa bukid. Never! Bago ko pa man matanggal ang seatbelt, ay pinaharurot niya na ang kanyang Wrangler. Gigil na gigil ako ngayon. Hindi ko alam kung anong plano ni Daddy sa akin. Ano bang balak niya? Ididispatcha niya ba ako? I am his only family. Bakit niya ito gagawin sa akin? Napatingin ako kay Archimedes na seryoso lang sa pagdadrive. Napatingin ako sa braso niya at napakagat ako sa ibabang labi ko nang makita ko ang kalmot ko ron. Nag-iwas ako ng tingin at nakaramdam ng konsensya. Wala naman akong ibang nararamdaman kay Archimedes kung hindi inis lang. Bukod sa sip-sip siya kay Daddy, ang intimidating niyang tingnan. Ang totoo niyan may lihim na pagtingin ako sa kanya. Hindi dahil gwapo siya, kung hindi dahil sa ugali niya na siyang kinaiinisan ko rin minsan. Pero nabulag ako sa selos dahil mas gusto siya ni Daddy kesa sa akin. Kumayumang kamauko at saka napatingin na lamang sa may bintana. Ilang oras ang naging biyahe bago kami nakarating sa probinsya. Hindi katulad sa syudad, maraming kahoy dito sa probinsya. Mas presko din ang hangin. Not bad, pero hindi ko pa rin gusto rito. Nasabi ko na lang sa sarili ko habang nakapamewang na nakatingin sa kapaligiran. Nakarating na kami sa probinsya. Sobrang ganda ng tanawin kasi nakakapresko sa paningin. Tingin ko lilinaw ang mata ko dahil puros green ang nakikita ko. Pero kahit ganon, hindi ako nababagay rito. Tingin ko nga hindi ako mabubuhay dito Ikaw ba namang nabuhay sa syudad with luxury and all? Sinong hindi mabibigla sa biglaang transisyon ng buhay ko? Inis kong sinulyapan si Archimedes. Nakita ko siyang may kausap sa cellphone. Seryoso ang kanyang mukha habang nagsasalita. Napairap ako at saka padabog na naglakad patungo sa isang native house. Gosh! Reklamo ko nang makita ko kung gaano kapangat ang loob. Wala man lang kagamit-gamit. Dito ba talaga ako titira? Napaubo pa ako nang makalanghap ng alikabok. Gosh! Ang dumi! Ew! Lilinisin natin yan. Narinig kong sabi ni Archimedes. Agad ko siyang nilingon. Natin? No! Ikaw ang maglilinis. Umangat ang gilid ng labi niya. Tayong dalawa lang narito, Miss Antonia. Wala kang magagawa kung hindi ang tulungan ako. Nagulat ako nang nilaharan niya ako ng walis. Hindi ko namalaya na may hawak na pala siyang walis. Nang hindi ko tinanggap, kinuha niya ang kamay ko at pwersahan niyang pinahawak sa akin. At sa kanya ako nilagpasan at nauna na sa paglilinis. Nanatili lang akong nakatayo sa may pintuan. Hindi makapaniwala. Buong buhay ko hindi pa ako nakahawak ng walis. At mas lalong hindi pa ako nakapag-try maglinis. Binitawan ko ang walis sa inis kaya't napatingin siya sa akin. Sa tingin mo talaga mapapasunod mo ko? Uuwi ako. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Kahit si Dad mismo, ayaw akong pinahihirapan. Kaya't hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin to. Nagsalubong ang kilay niya. Wala kang magagawa kung hindi tulungan ako, Miss Antonia. At isa pa, mahalaga na marunong kang maglinis ng bahay lalo na't babae ka. Hindi nakakaganda sa isang babae ang hindi marunong sa gawaing bahay. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun ay nagpatuloy na siya sa paglilinis. Inis kong pinulot ang walis at padabog na sinunod kung anong ginagawa niya. Bakit ba kasi marumi ang pinili mong bahay? Ang yaman-yaman ni Dad tapos marumi ang madadatnan ko? Is this really serious?
At dahil buwisit na buwisit ako sa kanya, nilakasan ko ang pagwalis kaya't ang alikabok ay napunta sa pagmumukha ni Archimedes. Natigilan siya sa pagwawalis at napaubo. Malademonyo akong napangiti at nagpatuloy. Gusto kong tawagan si Daddy pero wala akong phone. Si Archimedes lang naman ang may phone sa aming dalawa. At kung manghihiram ako, sigurado ako na hindi siya magpapahiram. Ang dami kong reklamo sa pinuntahan namin. Walang maayos na banyo, walang shower, walang magandang kama, at higit sa lahat, walang aircon. Bagsak ang balikat ko kinabukasan nang nilapagan ako ni Archimedes na mga damit. Nang tingnan ko mga ito, ay napangiwi ako. This is not the type of clothes na sinusuot ko. Reklamo ko at ibinalik sa kanya mga damit na bigay niya. Magmumukha akong manang dyan. Umigting ang panga niya. This is the only clothes na available. Then, bibili tayo. Siguro naman may perang ibinigay si Dad sa'yo para sa pangangailangan ko, di ba? Tutal, sabi mo nga siya yung gusto na pumarito ako. I don't have any idea kung bakit ako nandito at kung bakit kailangan akong nandito. Hindi siya nagsalita at nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Bumuga ako ng hangin. O, pwede bang pahiramin mo ko ng cellphone? Tatawagan ko lang si Dad. Umiling siya sa akin. Walang perang ipinadala ang daddy mo. Nalaglagan pang ako. Ha? Imposible. Baka naman binulsa mo. At bakit ko naman gagawin yun? Nagtangis ang bagang ko. Kasi sip-sip ka. Siguro masaya ka ngayon dahil pinaranas sa akin ng ganito. Alam mo na I cannot survive in this place. Kaya siguro palihim mo kung tinatawanan. Hindi niya yata nagustuhan ang sinabi ko dahil nagdilim ang kanyang paningin. Naitikom ko ang aking bibig at akmang aalis na sana sa harap niya nang bigla niyang hinapit ang aking bewang. Kaya't napasinghap ako at napunta ako sa matigas niyang dibdib. Para akong napaso sa ginawa niya dahil agad ko siyang itinulak. Ngunit masyado siyang malakas kaya't hindi ako nakalaya sa kanya. Napapikit ako nang hawakan niya ang baba ko. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa kaba. Bakit ka ba inis na inis sa akin? Noon pa man. Kahit nung parehas pa tayong nag-aaral, inis na inis ka na sa akin. Naramdaman kong kanyang hininga sa aking tenga kaya't mas lalo akong napalunok. Sabihin mo lang kung may gusto ka sa akin. Anyat mahinang humalakhak sa aking tenga. Napasinghap ako't naimulat ko ang aking mga mata. Wala kasi akong makitang rason kung bakit ka inis na inis sa akin Kaya siguro, may gusto ka sa akin. Sa gilid ng mata ko'y bumaling siya sa akin. Sobrang lapit na ng kanyang labi sa aking kaliwang pisngi. Pero, pasensya na Hindi ako nagkakagusto sa isang spoiled brat. Parang sinaksak ang puso ko sa narinig. Ayokong mahalata niya na nasasaktan ako. Kaya't itinulak ko siyang palayo sa akin at saka taas noo siyang tiningnan. Ang asyumero mo naman! Hindi kita gusto! At sino ka ba para magustuhan ko? Ang daming lalaki sa mundong ito. Tapos sa'yo ako magkakagusto? Naiinis ako sa'yo dahil nakakainis ka naman talaga. Buwisit ka. At nag-walk out ako. Bago pa man ako nakalayo sa kanya, ay narinig ko ang kanyang pahabol na sinabi. Hindi ko rin type ang mga babaeng nagmumura. Umigting ang pangako sa kanilingon siya. Di hayop ka. At saka tuluyan na akong nag-walk out. Ayaw niya pala sa spoiled brat at nagmumura? Bakit siya dito para samahan ako sa parusang ito? Consider as parusa na rin to sa akin dahil nilagay ako sa tahimik at pangit na probinsyang ito kasamang nakakainis na lalaking yun. Gusto ko sanang humingi ng tulong pero wala yata akong malalapitan dahil puros mga punong kahoy lang naman ang kapitbahay namin dito. Marami ang nangyari sa mga araw na nagdaang nanatili ako sa probinsyang ito. Una sa lahat, natiis kong suotin ang duster na sobrang pangit. Nakakawala ng ganda at sobrang haba. Pangalawa, natiis kong kumain ng pagkain na galing sa lata. At pangatlo, natiis kong matulog na walang aircon. Hanggang kailan ba tayo rito? Tanong ko isang araw habang nagsisibak ng kahoy si Archimedes sa bakuran. At kailan ako makakatikim ng masarap na pagkain? Natigil siya sa pagsisibak ng kahoy at saka tiningnan ako. Kapag natuto kang magluto, makakatikim ka na ng masarap na pagkain. Umawang ang labi ko. Hindi ako marunong magluto.
Tuturuan kita. At bakit kailangan kong matutong magluto? Marami kaming mga maids para magluto para sa akin. Hindi ko na kailangang pahirapan pang sarili ko. Naibagsak niyang atsa na dala niya at saka humalukip-kip sa harapan ko. Tayo lang ang nandito, Miss Antonia. Kung gusto mong mabuhay at makatikim ng masarap na pagkain, kailangan mong matutong magluto para makain mo ng lahat ng gusto mong kainin. Napasabunot ako sa aking sarilit na papadyak. Ayoko! Bumuga ng hangin si Archimedes. You're so stubborn. Dapat nga't magpasalamat ka dahil tuturuan pa kita kahit malaki na yung edad mo. Yung ibang bata nga na nakatira sa probinsya marunong nang magluto. Ayaw mo bang matuto sa mga bagay-bagay? Tinaasan ko siya ng kilay. Gusto kong matuto pero hindi sa ganitong paraan. At saka isa pa, anong silbi ng maids ko kung kailangan ko pang matutuhan yan? O edi wala na silang tatrabahuhin kung kaya ko naman. Alam mo, Miss Antonia, hindi permanente ang pera. Anya saka pinulot muli ang axe na nabitawan niya. Kung palagi mo yang ginagasta para lang may kumilos sa mga bagay na kaya mo namang gawin, sayang lang din. Ayaw mo bang matuto? Hindi naman masamang matuto, Miss Antonia. At isa pa, hindi lang gawaing maid ang marunong magluto, maglaba, o kahit ang maglinis. It's necessary for all of us to know those basic chores. Hindi mo naman ikakapahamak yon kung matututunan mo. You will thank me later on. Hindi ako nakapagsalita. And don't reason out na may kasambahay ka na tuturo sa'yo. I know you. Hindi ka nakikinig sa kanila. Kung gusto mo ng tulong ko, lapitan mo lang ako. Hindi lahat na idadaan sa sigaw at pagsusungit, Miss Antonia. At nagpatuloy na siya sa pagsisibak ng kahoy. Hindi na ako muling nagreklamo at tiniis na lamang ganitong klaseng parusa. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko kay Dad at kung bakit niya ginawa sa akin to. Napagtanto ko kung puro lamang ako reklamo, ay wala rin naman akong mapapala. Ngayon, sa isang linggo kong naninirahan dito, first time kong humarap sa isang kalan. Nanginginig ang kamay ko habang unti-unti kong sinisindihan ng isang papel na nasa gitna ng mga kahoy na sinibak ni Archimedes noong nakaraan. Kabadong-kabado ako dahil itong unang beses na gagawin ko ito. Gutom na kasi ako at wala pa si Archimedes dahil nagpaalam na may lalakarin daw siyang saglit. Itlog lang naman ang lulutuin ko pero hindi ko alam na ganito pala kahirap. Halos nakipagdirigma ako sa mantikat na paso pa ako. Ang niluto kong itlog ay napagod at hindi ko alam kung makakain pa ba ito o hindi. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata, tiniis kong kainin ang niluto kong itlog na pagod. Wala pa rin si Archimedes at kinakabahan ako na baka iniwan niya na ako dahil napuno na siya sa akin. Daddy? Tumulo ang luha sa aking mga mata. Bakit mo ba ako pinapahirapan? Hindi ako sanay sa ganito, Dad. I really don't know how to cook. Wala akong kaalam-alam. Akala ko pa naman mahal mo ko. Akala ko importante ako sa'yo because I'm your only family. But to experience this kind of things without you is hard. Sinabi ko yon sa gitna ng pagkain ko ng pagod na itlog. Simula nang tumira ko rito, hindi na ako nakakain ng maayos. Siguro na-enjoy ni Archimedes na pahirapan ako. And guess what? Nagtagumpay siya. Nagtagumpay siyang pahirapan ako ng ganito. At sa kalagitnaan ng paghihirap ko, napagtanto ko rin na baka ito na ang karma ko. Sa lahat ng bagay na ginastos ko, ngayon ko nalaman na mahirap pala kapag walang-wala ka. Kung noon masyado akong nandidiri sa mga pulubi, ngayong naranasan ko na kung papaano maghirap, papaano pa kaya sila. Grabe, pinamukha ni Archimedes sa akin yon nang hindi ko namamalayan. Isang buwan na akong nananatili sa probinsya na ito at wala pa ring sagot sa mga tanong ko. Napansin ko rin ang pagpayat ko dahil sa mga pagkain dito. At isa pa, minsan lang nagluluto si Archimedes at tingin ko'y sinadya niyang sarapan every time na magluluto siya para mag-crave ako lalo. Ang sama! Ngayon, narinig ko na may bati sa lugar na ito. Gusto kong puntahan dahil wala akong magawa. At isa pa, maagang nawala si Archimedes. Kaya baka makita ko siya doon. I want to have a deal with him. Sumakit agad ang tuhod ko kahit hindi pa malayong nilalakaran ko. Maybe because hindi ako sanay sa paglalakad dahil may sasakyan naman ako.
at mas sanay ako doon. At isa pa, bukid dito. Gosh! Hindi ko alam kung ilang minuto na ako naglalakad pero mas naging maingat ako dahil nalaman ko mula sa Google noon na maraming wild animals dito sa kagubatan. Baka may makasalubong ako and I don't want to die. Huminto ako sa paglalakad nang may mapansin akong tubig. Umawang ang labi ko at nakaramdam ng excitement. Ito na ba yung sinasabi nila na batis? Akmang tutungo na sana ako ron ngunit parang may glue ang suot kong tsinelas dahil bigla na lamang akong napahinto. Lalo na nang may napansin akong imahe. Namilog ang matakot na patitig nang makita ko si Archimedes na nakatalikod sa akin. Nasa batis, tahimik na naliligo. Napalunok ako at kitang-kita ko talaga ang hubog ng kanyang katawan. Ang nagpakuha ng atensyon ko ay ang kanyang dragon na tattoo sa kanyang likod. Ang hot niyang tingnan. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi. Gusto mo bang sumali? Nagulat ako nang bigla siyang nagsalita. Hindi magandang namboboso. Namilog ang mata ko nang lumingon siya sa banda ko at binigyan ako ng isang malademonyong ngiti. Uminit ang buong mukha ko sa hiya at hindi malaman ang gagawin. Hindi kita binobosohan. Hindi ko alam na nandirito ka pala. Rason ko at nag-iwas ng tingin. Nang tiningnan ko siya'y nataranta ako nang unti-unti siyang maglakad paalis sa batis. Nakatopless lang siya at tanging shorts lang ang suot niya. Kung ganon, bakit ka nandito? Pwede mo naman akong hindi tingnan ang nakita mo ko dahil wala ka namang pakialam sa akin, hindi ba? You hate me, Miss Antonia? Malamig niyang sabi. Ano bang gusto mong iparating kung ganon? Na may gusto ko sa'yo? Akala mo magugustuhan ko ang isang katulad mo? Tanong ko sa kanya at pinamayawangan ko pa siya. Tinaasan niya ako ng kilay. Napasapo naman ako sa aking noo at saka natatawa ko siyang tiningnan. Sige, aaminin natin. Gwapo ka, may itsura. Maganda ang pangangatawan mo. Sa tingin ko nga nasa iyo ng lahat ng pinapangarap ng isang babae. Pero that doesn't mean that I like you. Nagulat ako nang ngumiti siya sa akin. So, nag-agwapuhan ka rin pala sa akin. Akala ko bulag ka, Miss Antonia. Namilog ang mata ko. Ano? Sumeryoso ang kanyang tingin sa akin at saka napasinghap ako nang bigla niyang inilagay ang kanyang kamay sa likod ko. At itinulak ako patungo sa kanya. Hindi sinasadyang nailapag ko ang aking palad sa kanyang basang dibdib at para akong napaso. Isa lang naman ang gusto kong mangyari, Miss Antonia. Hinawakan niyang baba ako at pinatingin ako sa kanya. Pumungay ang kanyang mga mata. Matuto ka sa lahat at babalik ang dati mong buhay. Nandito ka para matuto, hindi para maikulong. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hinaplos niya ang baba ko at inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Kaya't ilang pulgada na lang ay maghahalikan na kami. Learn the basic chores, Miss Antonia. Tanggalin mo ang pagiging spoiled brat mo. Huwag kang magmumura. Learn to be humble all the time. Learn to be a good lady at ipakita mo yan sa daddy mo. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Iyon ba ang gusto ni daddy para sa akin? Wala namang masama sa gusto ng daddy mo, Miss Antonia. Anya at saka tinanggal niya ang kanyang kamay sa aking baba at saka umatras. Gusto niya lang na mapabuti ka. Your dad loves you so much. Wala ka ring dapat na ikainggit sa akin. Napasinghap ako at gulat na gulat sa kanyang huling sinabi. Tipid siyang ngumiti at saka kinuhang tuwalyang nakasabit sa kahoy. Pinag-isipan ko ang kanyang sinabi. Sigurado ako na may rason si daddy kung bakit gusto niya na matutuhan ko yon. Sa 25 years ko dito sa mundo, kailanman ay hindi ako pinakialaman ni daddy. Since I am his only family, binibigay niyang lahat sa akin. Kapag may gusto ko, wala siyang reklamo basta lang maging masaya ako. Kaya naman nang lumipas ang ilang araw, naisipan ko na suklian ang lahat ng ibinibigay ni daddy sa akin. Lumapit ako kay Archimedes na parang maamong tuta. Turuan mo ko. Determinado kong sabi na nakaupo na si Archimedes sa maliit na sala sa native house nito. Turuan mo ko sa lahat ng bagay. Tinaasan niya ako ng kilay. Are you really sure that you want to learn? O baka gusto mo lang matuto para makaalis na tayo rito? I want you to learn and apply it in your everyday life, Miss Antonia. Hinabaan ko ang pasensya ko. Tumango ako. Oo, Archimedes. Totoong gusto kong matuto.
Ngumisi siya ng nakakaloko. Humalukip-kip siya at pinasadahan pa ako ng tingin. Bago kita turuan, sabihin mo muna sa akin ha, guwapo ako. Umangat ang isang kilay ko. Ano? Ba't ko sasabihin yon? Para maturuan kita, Miss Antonia. Hindi naman mahirap tong hinihingi ko eh. Gusto ko lang malaman na yung nakakairita mong mga mata ay nagagwapuhan din sa akin. Huminga ako ng malalim at saka tiningnan siya. Archimedes, ang gwapo mo. Naaliw yata siya sa akin kaya tumayo siya at saka tiningnan ako. Ulitin mo. Utos niya. What? Hindi ko ramdam eh. Tingin ko hindi totoo. Anya't ngumisi pa na para bang iniinis ako. Napamewang ako. Nakakainis ka na. Hindi ba totoo kapag galing sa bibig ko? Pinanganak ka bang bobo? Say it again. Ayoko nang patagalin ng lahat dahil tingin ko'y maiinis na ako ng tuluyan kapag nagpabebe pa ako. Bumuga ako ng hangin at seryoso siyang tiningnan. Archimedes. Huminto ako saglit para masabi ko ang kasunod ng maayos. Ikaw ang pinakagwapong nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Sa katunayan may gusto nga ako sa'yo noon Kaso hindi na kita gusto ngayon kasi sip-sip ka sa daddy ko at nakakainis ka talaga. Habang sinasabi ko yun ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakakahiyamang aminin pero sinabi ko na para matigil na siya sa kakaasar niya. At hindi na rin naman big deal tong sinasabi ko kasi past tense na ang pagkagusto ko sa kanya. Mas nanaig talagang inis ko. Ngunit mali yatang sinabi ko sa kanya noon dahil bigla na lamang sumeryoso ang kanyang mukha at saka humakbang palapit sa akin. Oh, nasabi ko na. Pwede mo na akong turuan? Tanong ko. Binaliwala ang kanyang klase ng pagtingin sa akin. Sige na, turuan mo na ako. Hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil parang bigla na lang naging mabilis ang lahat. Hindi ko na malayang nakalapit na siya ng tuluyan sa akin at sinil ako ng halik sa labi. Dilat na dilat ang aking mga mata habang sa kanya'y nakapikit. Noon lang ako nakarealize sa ginawa niya nang humiwalay ang labi niya sa akin at dumilat siya. Lumabas din ang kanyang pilyong ngiti. Umawang ang labi ko at napaatras. Inilagay niya ang kanyang magkabilang kamay sa kanyang bulsa at pilyong ngumiti sa akin. Alika na, tuturuan na kita. Anya at saka una nang nagtungo sa kusina. Hindi ako masyadong nakapag-focus nang simulan niya akong turuan sa pagluluto. Paano ba naman kasi, ang tanging nasa isip ko ay ang paghalik niya sa akin. Halos hindi na mawala-wala sa isip ko ang halik na yon dahil paulit-ulit siyang nagpe-play sa isip ko. Do you understand? Pinitik ni Archimedes ang noo ko kaya't napapikit ako at napahawak sa noo ko. Aray! Nang dumilat ako'y napailing na siya sa akin. Hindi ka kasi nakikinig. Wika niya. Kinuyom kong kamao ko. Bakit mo kasi ako hinalikan? Natigilan siya sa tanong ko at medyo natawa. Seryoso ako sa tanong ko. Tinulak ko siya at medyo napaatras siya sa pagkatulak ko. May gusto ka ba sa akin kahit ginawa mo yun? Umigting ang panga niya. Bakit gusto mong malaman? Hindi na ba mawala sa isip mo ang paghalik ko sa'yo? Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. Oo, kaya nga ako nagtatanong hindi ba? Akala ko ba tutulungan mo ko? Hindi mo ko dapat hinalikan kung hindi mo naman ako gusto. Siya naman ngayon ang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Kaya mo ba hinayaan ng lalaki na yun sa bar na halikan ka dahil gusto ka nila? Dumilim ang tingin niya sa akin. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Wait, nakita niya yun? Ano bang paki mo kung hinalikan ako? Porket hinalikan ako ng lalaking yun hahalik ka rin sa akin. Do you think I'm an easy girl? Umiling siya. Gusto ko lang kumpirmahin kung totoo bang may gusto ka sa akin. Past tense, gusto kita. Noon. Tumango siya. Kaya nga hinalikan kita para mabalik yung pagkagusto mo sa akin. Umawang ang labi ko. Nag-iwas siya ng tingin saka tumikhim. Huwag mo munang isipin yon. Focus ka muna sa ituturo ko. Marami ka pang dapat malaman at kailangan i-adjust. Pinilit kong ipasok sa utak ko mga itinuturo niya sa akin. Ang una niyang itinuro sa akin ay kung papaanong magluto ng itlog. Hindi ko akalain na madali lang pala siyang lutuin. At ako lang pala itong ginawang kahirap-hirap ang itlog. Bukod ron, tinuruan niya ako kung papaanong maglaba. At kapag nagmumura ako,
Pinapakain niya ako ng sili, kaya't hindi na talaga ako nagmumura. Sa ilang buwan kong pananatili sa probinsya, marami akong narealize at natutunan. Narealize ko na hindi naman pala masama na matutuhan ang mga simpleng bagay lalo na ang pagluluto. Masaya ako na natutunan ko yon. Aalis tayo ngayon, lalabas tayo. Wika niya. Bigla akong na-excite sa sinabi niya. Magde-date tayo? Kumunot ang noo niya. What? Kinagat kong ibabang labi ko at saka nilagay sa likod ng aking tenga ang takas na buhok. I mean, gagala. Tumango siya at saka binigyan niya ako ng isang paper bag. Nagtataka ko naman tong tinanggap. Damit yan. Yan ang suotin mo sa lakad natin. Anya at saka nag-iwas ng tingin. Huwag kang mag-makeup. Mas gusto kong makita ang simpleng ikaw. Kinilig ako sa sinabi niya at mas lalong na-excite. O sige. Pumasok ako sa kwarto sa kinuhang nasa loob ng paper bag. Isa itong floral dress. Hindi ako nagsusuot ng ganito kasi palagi akong naka-shorts at crop top. Ngayon lang ako magsusuot ng ganito at dahil bigay ito ng Archimedes, ay susuotin ko ito. Archimedes! Tawag ko sa kanya nang nakababa na ako. Bagay ba sa akin? Pinakita ko sa kanya ang buong suot ko. Nakita ko na nagtagal ang tingin niya sa akin kaya't mas lalo akong napangiti. Napakurap-kurap siya tumikim. Tara na. Nauna na siyang lumabas. Agad akong humabol at saka hinawakan siya sa braso. Naramdaman ko ang pagtalo niya sa gulat dahil sa ginawa ko ngunit hinayaan niya naman ako. Nagtungo kami sa palengke dito sa probinsya. At first time kong tumungtong sa mga palengke since sa mall naman ako palagi. Hindi rin ako sanay sa walang aircon dati. Pero ngayon, medyo nasasanay na ako. Binitawan ko ang braso ni Archimedes nang may makita ko na flower crown. Agad ko itong nilapitan at saka tinawag si Archimedes. Archimedes! Ang ganda oh! Kumunot ang noon niya saka lumapit sa akin. Tiningnan niya rin ang tinutukoy ko at saka kinuha niya ito. Miss, magkano ito? Tanong ni Archimedes sa tindera. 50 pesos lang, sir. Agad na sagot ng tindera. Kumuha naman ng 50 pesos si Archimedes sa kanyang wallet at saka ibinigay sa tindera. Humarap si Archimedes sa akin saka inilagay sa ulo ko ang flower crown. Agad ko itong hinawakan para maayos na mailagay. Salamat. At saka iniwan niya na ako ron. Hindi na talaga napipigilan at napapangiti na talaga ako. Hintay! Agad kong sabit humabol sa kanya. Iginala niya ako sa buong palengke. Bukod ron ay pinakain niya rin ako ng street foods na sobrang bago pa sa panlasa ko. Nung una nandidiri pa nga ako sa tinatawag nila na fishball. Ngunit nang matikman ko, halos ayaw ko nang tumigil sa pagkain. Last na to, paalala niya sa akin. Baka naman sumakit ang tiyan mo. Tumango ako saka ngumiti sa kanya. Nakita kong natigilan siya saglit. Umiling siya saka nagbayad muli kay kuyang tindero na ngayon ay nagpipigil na ng ngiti. Ang kalat mo namang kumain. Anya saka lumapit sa akin. Para kang bata. Tumigil saglit ang pagtibok ng puso ko nang pinunasan niya ang kalat sa may labi ko gamit ang malinis na panyo. Saglit lang niya yung ginawa at saka lumayo na sa akin. Kumain ka na. Uuwi na tayo pagkatapos. Tumango ako sa kakinain ng bagong lutong fishball. Matapos namin kumain ng street foods, ay naglakad-lakad kami palabas ng palengke. Nauuna siya sa akin at ako'y nakatingin lang sa likod niya. Na-appreciate kong araw na ito sa totoo lang. Hindi siya magarbo gaya ng kadalasan kong nararanasan. Simple lang siya at ang mga kinakain namin ay mga mura lang. At totoong masaya ko lalo na't nakasama ko si Archimedes. Tumigil ako sa paglalakad at saka huminga ng malalim. Archimedes! Tumigil sa paglalakad si Archimedes at saka nilingon ako. Nginitian ko siya. Gusto kita. Umawang ang labi niya sa sinabi ko. Ngumiti ako lalo. Totoo ang sinabi ko. Gusto kita. Walang masyadong katao-tao sa dinaraanan naming kalsada. Kaya't dinig na dinig ang boses ko. And thank you. Mas lalo siyang nagulat sa thank you ko na once in a blue moon ko lang sasabihin. For not giving up on me? Natiis mo ang pagiging spoiled brat ko at mabuti pa rin ang turing mo sa akin.
Salamat sa pagtuturo sa akin sa mga bagay-bagay. I'll promise na i-apply ko yun kapag babalik na tayo. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Hindi ako kadalasang nag-thank you pero malaking pasasalamat ko sa'yo. I realized how bad I was as a lady. Just because anak ako ng isang milyonaryo, hindi ko na pwedeng danasin ng mga simpleng bagay. Akmang lalapit na sana siya sa akin nang may biglang huminto na van sa gilid ko. Kumunot ang noo ko't nakita kong namilog ang mata niya. Bago pa man makalapit si Archimedes sa akin, ay bumukas ang pinto ng van at lumabas ang nakamask na mga lalaki. At walang sabi-sabing hinila ako papasok sa van. Bago pa man ako makasigaw, ay tinakpanan nila ng panyong ilong ko at unti-unti akong nahilo hanggang sa nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang abandonadong building. Nakahiga ako sa sahig. Nakatali ang aking mga kamay at paa. Hindi lang yun, may tape ding nakatakip sa aking bibig, kaya't hindi ako makapagsalita. Narinig ko ang halakhakan ng mga kalalakihan at sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot. Anong nangyari? Nasaan si Archimedes? Oh, gising na pala ang girlfriend ni Archimedes eh. Napatingin ako sa lalaking maraming tato. Halatang tuwa sa kanyang mukha nang sinabi niya yon, kaya't ang mga kasama niya ay napatingin na rin sa akin. Oo nga, gising na pala eh. Lumapit sa akin ang may tatong lalaki at pinaupo ako. At tinanggal niya ang tape sa aking bibig kaya't hinabol ko ang aking hininga. Ang galing talagang mamili nitong si Archimedes. Napakakinis ng babae. Halatang aircon lumaki ah. Gumalaw ako nang haplusin niya ang hita ko kasabay ng pagtingin ko sa kanya ng masama. Galing aircon din naman ang Archimedes na yun kaya't parehos lang sila. Nga lang, may atraso sa akin ng nobyo mo, iha. Ngumisi siya sa akin. Hindi ko boyfriend si Archimedes, kaya't palayain niyo na ako. Malalagot kayo kay daddy. Hinihingal kong sabi. Papaano kaming malalagot? Hindi niya alam na nandito ka kung sino man ang daddy mo. At nagtawanan sila. Nakaramdam ako ng inis sa tawa nila. Tigilan niyo nga yung pagtawa niyo, ang papangit niyo. Gosh, ang baho pa ng lugar na ito. Hindi niyo man lang ako inilapag sa magandang sahig. Yung may tiles naman sana. At saka ang babaho ng hininga niyo. Mag-toothbrush nga kayo. Ani ko nang umandar na naman ang kaartehan ko sa buhay. Natigilan sila sa pagtawa at ang boss nilang may tato. Na-trigger yata sa salitang pangit. Kaya't hinawakan ang mukha ko ng mahigpit. Sinong pangit ha? Ako? Ako? Galit niyang sigaw. Oo, ikaw. Ikaw ang pangit. Napasigaw ako nang bigla niya akong sinampal kaya't napahiga ako sa sahig. Nagulat ang mga kasamahan niya sa ginawa niya. At ako naman ay napapikit dahil sa sakit ng kanyang pagsampal. Boss, hinay-hinay lang. Baka mapatay tayo ni Archimedes niyan. Abay wala akong pake. Tawagan niyo na at sabihing sobrang sarap ng nobya niya. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ng sariling maiyak. Buong buhay ko hindi pa ako nasampal. Kahit iritang-irita na si daddy sa kaartehan ko sa buhay, hindi niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Sila lang, mga walang hiyang to. Sino ang mga ito at anong ginawa ni Archimedes para gumawa ng katangahan sa buhay ang mga lalaking to? Ang papangit na nga hindi pa bumawi sa ugali, mas pumangit pa kamo. Tinawagan nga nila si Archimedes at sumagot ito. Sobrang kalmado ng boses na parabang wala lang sa kanya na nadukot ako. Nasa amin ang girlfriend mong siraulo ka. Magpakita ka sa amin. Ang tagal namin hinintay na umuwi ka sa probinsya. Galit na sigaw ng lalaki at ni-loudspeaker pa ang phone niya. Wala akong girlfriend, Chokoy. Ano sinasabi mo dyan? Boses ni Archimedes. Ha? Anong wala kang girlfriend? Anong tawag mo sa babaeng to? Lumapit ang lalaki sa akin at itinapat sa akin ang cellphone. Magsalita ka. Archimedes! Sambit ko sa pangalan niya. Hindi siya nagsalita kahit nakaramdam ako ng kaba. Magsalita ka naman dyan. Who are those people? Bakit nila ako dinukot? Hindi kita boyfriend, di ba? Kahit bakit ako damay sa problema mo? Hindi pa rin siya nagsalita kahit mas lalo akong kinabahan. Kapag talaga hindi mo ako niligtas dito, kamumuhi ang kita ever. Alam mo ba kung nasan ako ngayon? Nasa mabahong lugar ako. Inilayo na ng lalaki ang phone niya at siya na ang kumausap kay Archimedes. Oh, narinig mo yon? Magpakita ka na, Archimedes. Akala mo nakalimutan ko ng kasalanan mo sa aking hayop ka? Ikaw ang dahilan kung bakit nahuli ng mga pulis si Papa noon. Masyado kang sip-sip, porket mayaman ka. Kaya mo na kaming tapak-tapakan.
Humarap ka sa akin at pagbayaran mong ginawa mo sa papa ko. Ah, sip-sip na pala si Archimedes noon pa. Kaya pala nakakagigil. At tama bang narinig ko? Mayaman si Archimedes? Mayaman si Archimedes? Napalingon sa akin ng lalaki. Aba, hindi mo alam? Malamang hindi ko naman siya nobyo kahit hindi ko alam. Sarkastiko kong sabi. Humagalpak siya ng tawa. Aba Archimedes, hindi pala alam ng babaeng to na sobrang yaman mo. Baka totoong nagkamali lang kami sa napulot na babae. Talagang nagkakamali kayo. Hindi ko yung kaano-ano si Archimedes. Bodyguard ko lang siya at malalagot siya kay Dad dahil hindi niya ako nabantayan ng maayos. Hindi nga ako pinahihiga sa sahig eh. Kayo lang. Nagulat siya. Ano? Nagbabodyguard siya? Oo. Ay sira ulo. Nagbabodyguard ka pala? Ang bodyguard ay may bodyguard. Si Archimedes, marami ang bodyguard tapos magbabodyguard sa isang babae. Sinong niloloko mo, miss? Talagang girlfriend ka ba ni Archimedes? Hindi ko nga siya boyfriend. Ano ba? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lamang gumuho ang kisame na kinatatayuan ng mga kasamahan niya. Sabay kaming napalingon doon at nakita ko si Archimedes na agad sinugod ng dalawang lalaki. Aba, dumating rin. Alika rito. Napasinghap ako nang itinayo ako ng lalaking may tattoo at inakbayan. Napaigtad din ako nang tinutukan niya ako ng kutsilyo. Nakita ko na nakipaglaban si Archimedes at hindi man lang siya nahirapan. Sa suntok niya pa lang, agad na tumbang dalawaki at inatras na ako ng lalaking nakaakbay sa akin habang tutok pa rin sa leeg ko ang kutsilyo. Dumating ka pala. Naisahan mo kami ah. Hindi namin alam na nasa kisame ka na pala. Paano mo nagawa yun? Huwag mo siyang idamay sa away natin, Chokoy. At bakit? Malalagot ka sa tatay nito dahil bodyguard ka? Bakit ka naging bodyguard? Hindi pwedeng trip lang sa sobrang yaman mo. Baka trip mo itong babaeng to. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Ano bang kailangan mo, Chokoy? Alam mo kung anong gusto ko, Archimedes. Kung ayaw mong masaktan ng babaeng to, palabasin mo ng tatay ko sa kulungan. At bakit ko palalabasin ng kriminal? Hindi kriminal ang tatay ko. Hindi kriminal ang pagdukot sa akin noon. Hindi kriminal ang perahan ng magulang ko para sa sarili niyong interes. Napakabuti ng pamilya ko sa iyo, Chokoy. Pero nabulag kayo sa mga gusto niyo't naging masama sa amin. Hindi masama ang ginawa ko noon. Tama lang na nagsumbong ako sa pulis nang matigil ng kasamaan. At isa pa, adik ang tatay mo. Mas mabuting naroroon siya sa kulungan nang mapagtanto niya naman ang ginagawa niya. Ngayon sa ginagawa mo, mukhang gusto mo yatang sumunod sa kanya. Natawa lang ang lalaki at napasinghap ako nang idiin ang kutsilyo sa akin. Di mabuti. Kung ayaw mong ibigay ang gusto ko, hindi ko rin ibibigay sa iyong babaeng to. Diba? Nilingon ako ng lalaki at nagpumiglas ako nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Hindi ko siya magawang itulak dahil nakatali naman ang kamay ko. Pati na rin ang paa ko. Akala ko iaabot na siya sa labi ko pero bago pa mangyari yun, ay lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Yun ay dahil binato siya ni Archimedes ng baril sa ulo. Kaya't napaatras ito at nahilo. Mabilis na lumapit si Archimedes at tinuluyan ito hanggang sa nawalan to ng malay. Archimedes' point of view. Nailigtas ko si Antonia mula sa mga kaaway ko. Hindi siya umimik nang umuwi kami pero ramdam kong kanyang takot sa kanyang mukha. Hindi ko maiwasan ang sisihin ng sarili ko. Hindi ko nasali sa kulungan ng lalaking yon dahil na rin sa awa. Pero masyado akong naging mabait at hinayaang pag-alagalang na lalaking yon. Ngayong naghasik na naman ang kasamaan, si Antonia pang napagtripan kaya't alalang-alala ko. Mabuti walang sugat. Antonia, gusto ko nang umuwi. Biglang sabi niya sa akin at tiningnan ako. Nanginginig pa siya kaya't kumuyom ang kamao ko. Promise, hindi na ako mag-iinarte. Natuto na ako sa mga bagay-bagay. Hindi na ako gagasta ng pera. Magiging mabait na ako. Please, sabihin mo kay Daddy na ibalik na ako. Ayoko na rito. Nagsimula na siyang umiyak sa harapan ko. I'm sorry kung naranasan mo yun. Ani ko pero hindi natigil ang kanyang pag-iyak doon. Hindi ka pa maaaring umuwi eh. At bakit? Baka kung ano pang mangyari sa akin dito dahil sa'yo. Gusto ko nang umuwi. Nagbago naman na ako eh. Hindi na ako spoiled brat. Alam mo ba kung bakit ka itinapon ng daddy mo sa probinsya na ito? Oo, yun ay dahil gumastos ako ng 5 milyon sa isang araw.
Pero natuto na ako. Danas ko na kung anong buhay na walang pera. Alam ko na kung gaano ito kahalaga. At natuto na ako. Kaya please, iuwi mo na ako. Hindi ka itinapon dito dahil gumastos ka ng ganun kalaki. Yun lang ang sinabi ng daddy mo para takpan ang totoong pakay niya. Natigil siya sa pag-iyak. Anong pakay niya kung ganun? Itinapon ka niya rito dahil inihahanda ka niya sa kinabukasan. Alam niya na masyado kang depende sa kanya. Kaya't gusto niyang matuto ka. Ikaw ay itinakdang ipakasal sa isang lalaki. Isang kasunduan. Kaya kanya pinatira dito dahil para matuto. Sapagkat ang mapapangasawa mo, ayaw sa mga babaeng spoiled brat na kagaya mo. Natulala siya sa sinabi ko. Kaya kung natuto ka na, pwede na kitang iuwi. Ang nangyari sa'yo, pagbabayaran ko yun. Hindi ko sinasadyang nangyari yun sa'yo. At huwag kang mag-alala, hindi na ulit mangyayari yun. Matapos kong sabihin yun, lalayo na sana ako para maproseso niyang sinabi ko pero nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. Kung ganon, wag mo na akong iuwi. Anya, at kita ko ang halos magmakaawa na siya sa akin. Ilayo mo na lang ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Ayokong maikasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Kung ganun palang totoong plano ni Daddy sa akin, hindi na lang ako uuwi. Yun naman na hindi pwede, Antonia. Ikaw ang gusto ko. Namilog ang aking mata. Paulit-ulit kong pinararamdam sa'yo na gusto kita pero wala akong naririnig mula sa'yo na hindi mo ako gusto. Ayokong maikasal sa iba. Gusto mo naman ako, di ba? Kasi kung sasabihin mong oo, hindi na ako uuwi. Mabubuhay ako na simple lamang. Umigting ang aking panga. Kita ko na umaasang kanyang mga mata pero hindi ko kayang sabihin yon. Hindi kita gusto. Kita ko ang paglumo niya sa kanyang narinig at nabitawan ang kamay ko. Maghanda ka na para bukas. Uuwi na tayo, Antonia. Hindi na ito pwede. Mapapahamak pa siya lalo kung mananatili pa siya sa probinsya na ito. Kailangan na niyang bumalik para harapin ang kanyang kapalaran. Kaso, kinabukasan, nang naghanda na ako sa pag-alis, bigla na lamang siyang nawala sa aking paningin. Antonia? Anikot sinilip ang bakuran. Antonia, nasan ka? Pero wala akong nakitang Antonia. Sinilip ko ang kwarto namin pero wala siya. Nagtungo rin ako sa batis ngunit wala rin siya. Mukhang umalis. Saan kaya nagpunta? Natigil ako sa paghahanap ng magring ang phone ko. Nang tingnan ko kung sinong tumatawag, si Ramon, ang daddy ni Antonia. At hindi ko siya boss. Tito Ramon, bungad ko. Archimedes, magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo, Tito Ramon. Oh, ano nang balita? Bumait na ba ang anak ko? Ayos na ba sa'yo? Hindi na ba siya nagmumura? Hindi na ba siya maarte? Handa na ba siya para maging asawa? Umigting ang pangako. Handang-handa na, Tito Ramon. Mabuti. Alam mo naman, ikaw lang pinagkakatiwalaan ko, Archimedes. Kaya't sana talaga mapabuti na ang anak ko ngayon. Bumalik na kayo rito para ihanda ko ng kasal. Sige po, Tito. Matapos ang tawagan namin ni Tito Ramon, agad kong tinawagan ng mga tauhan ko. Oo, mga tauhan dahil ang katotohanan, hindi ako bodyguard ni Antonia. Ako'y nagpapanggap lamang. Antonia's point of view. Nakaalis ako sa probinsya na yon sa tulong ng isang mabuting lalaki. Pinasakay niya kasi ako ng libre sa kanyang truck hanggang sa makarating sa syudad. Thank you po, Manong. Pasensya na kung wala akong maibibigay sa iyo Kung hindi lang talaga kinuha sa akin ng kotse ko, ibibigay ko yun sa iyo. Natawa si Manong sa sinabi ko at kumaway na sa akin. Napakabait mo naman kung kotseng ibibigay mo. Walang anuman yon. Mag-ingat ka sa lakad mo. Napangiti ako at kumaway din sa kanya nang umalis na siya. Agad akong nagtungo sa isang tindahan at nakihiram ng cellphone sa isang lalaki. Mabutit maganda ako kaya't pinahiram niya ako. Tatawagan ko kasi ang best friend kong si Felisa. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin dahil ayokong maikasal. Hello, who's this? How did you get my phone number? Bumungad agad sa akin ang maarting boses ni Felisa. Felisa, ako ito si Antonia. Oh my gosh! Antonia, I missed you so much. Asa ka na ba Hindi ka makontak. It's been months. Long story, Felisa.
Pero pwede mo ba akong tulungan? Nandito ako sa isang tindahan. Wala akong kaalam-alam rito eh. Kailangan kong magtago. Ipakakasal ako ni Daddy sa isang estranghero. Oh my goodness. Ayan ang kinatatakutan ko eh. Where are you ba? Can you give me your location? Like, on mo lang ang location ng phone mo so I could get you. Like, send to my social girl? Nilingon ko ang may-ari ng phone. Kuya, pwede ko bang i-on ang location ng phone mo? Palag-in na rin sana. Sure, miss. Salamat ah. Agad kong isinend ang location ko sa kaibigan ko bago ko ibinalik kay kuya ang kanyang phone. Thank you po. You're welcome. Napangiti ako saka naghintay na lamang sa pagdating ni Felisa. Maya-maya ay may kotseng dumating. Akala ko'y si Felisa na kasi katulad ng kotse niya. Kaso, nang lumabas ang laman, napaatras ako nang makitang nakaitim ito. Oh my goodness! Bumilis ang tibok ng puso ko. Miss, sumama ka sa amin. Hinahanap ka na ng daddy mo. No! Hindi ako sasama sa inyo! Tatakbo na sana ako kaso nakita ko si Archimedes. Nakapamulsya siya habang nakatingin sa akin. Antonia! Nanindig ang balahibo ko nang banggitin niya ang pangalan ko. Hayaan mo na ako, Archimedes. Ayokong maikasa sa lalaking ipagkakasundo kay Daddy. Sip-sip ka rin pala eh. Kaya mas nananaig talagang inis ko sa'yo. Kahit gusto kita, naiinis ako lalo na sa ginagawa mo ngayon. Hindi niya ako pinakinggan at lumapit na sa akin. Napaigtad ako at nagpumiglas ng hawakan niya ang palapulsuhan ko. Ayokong sumama sa'yo, please. Ayokong maikasal. Ayoko! Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil hinalikan niya ako sa labi na nagpatigil sa akin. Kinuha niya rin ang pagkakataon na yon na mahina ako sa pamamagitan ng pagbuhat sa akin na parang bagong kasal. At isinakay niya ako sa kotse niyang nakaparada rin pala sa malayo. Ilayo mo ako, Archimedes, please. Ayokong maikasal. Ayoko! Sa daddy mo na lang yan sabihin. Sa ngayon kailangan mo nang bumalik sa inyo. Malamig niyang sabi saka sinarang pinto para umikot patungong driver's seat at bumiyahe na patungo sa amin. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako nakaramdam ng kaginhawahan nang nakauwi na ako. Sinalubong ako ng mga nag-aalalang sila Manang Yolanda. Ngunit hindi ko sila pinansin dahil sa ginawa nila sa akin dati. Nakita ko na agad si Daddy na parang hari na nakaupo sa sofa at nang makita ko, tumayo siya at lumapit sa akin para yakapin. My only daughter! I missed you! Hinawakan niyang mukha ko matapos yakapin. Pumayat ka anak. Because I learned the hard way, Dad. Please, narinig ko mula kay Archimedes na ikakasal na ako. Ayoko, Dad, please. Mahal mo naman ako, di ba? Umawang ang labi niya. Sinabi niya sa'yo? Oo, Dad. Sabi mo na ipakakasal mo ko kaya mo ko itinapon doon. Natawa siya sa akin at para siyang may napagtanto. Oo, pasensya na anak ngunit para sa'yo rin naman yun. Alam mo namang tumatanda na ako, hindi ba? Ayokong mapabayaan kita kaya't naisipan ko na ipagkasundo kita. Dad, hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Ayokong maikasal sa hindi ko naman gusto. Pero magugustuhan mo naman siya, iha. Para sa'yo rin naman to eh. Hindi naman ako pipili ng pangit. Lahat ng bagay, ibinigay ko sa'yo anak. Kaya sana naman bago ako mawala sa mundong ito mapagbigyan mo ako. Sobrang bigat sa puso kong hiling ni Daddy ngunit sa huli, pumayag ako. Napakarami rin kasing nagawa ni Daddy sa akin at ang pagpapakasalang siyang tanging maisusukli ko sa kanya bilang anak niya. Hindi ko na rin nakita si Archimedes. Sa narinig ko, pinatalsik daw ni Daddy dahil sa kanyang palpak na trabaho. Nalungkot ako sa nalaman dahil talagang napalapit na si Archimedes sa akin. At saka mayaman naman pala yun, kaya't hindi kawalan sa kanyang mapatalsik. Pumayag ako sa kasunduan kaya't naghahanda na ako para sa kasal. Hindi ko pa nakikitang lalaki na ikakasal sa akin. Sa mismong kasal ko pa siya makikilala, kaya't mas lalo akong nawala ng gana. Anak, napakaganda mo. Parehong-pareho kayo ng mami mo noong buhay pa siya. Ani Daddy nang makita niyang nakasuot ako ng wedding gown. Napakabilis lang kasi ng oras. Hindi ko na malaya na araw na pala ng kasal ko. Dad, huwag kang mag-alala.
Your groom? He's a good man. Confident akong ilalakad ka patungo sa kanya, anak. Please know na ginawa ko ito hindi para sa kumpanya kasi malaki ng kumpanya ko. I'm a billionaire and my daughter deserves someone. At sa kanya ko lang yun nakita. Kaya sana magustuhan mo, anak. Nakagat kong ibabang labi ko at napapikit na lamang nang halikan ako ni Daddy sa noo. Siguro, kailangan ko nang tanggapin na hindi sa lahat ng panahon makukuha ko ang gusto ko. Nalimitado lang ang kalayaan ko at may hangganan. Siguro kailangan kong tanggapin para hindi mabigat na sa dibdib. Nang nasa simbahan na kami, sobrang bonggang pa-entrance ko. Ito yata ang tatawaging surprise wedding kasi hindi ko alam kung sinong groom ko. Nasa gilid ko si Daddy dahil siyang maglalakad mismo para sa akin patungo sa groom ko. Sobrang higpit ng pagkakakapit ko kay Daddy kasi kinakabahan ako. Pero he always assure me na ayos lang at hindi ko kailangang mag-worry. Kasi ang taong ipakakasal sa akin ay mabuting tao at hindi mahirap mahalin. Nang magsimula ng kasal, sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Nagsimula na kaming maglakad sa aisle at nagpalingaling ako dahil sa dami ng bisita at hindi ko kilala ang lahat. Hindi ako tumingin sa harap kasi takot akong makitang lalaking maikakasal sa akin. Hindi pa kasi ako handa. Ayokong ma-disappoint. Kung sana may pipigil lang sa kasal na ito. Kung gusto lang sana ako ni Archimedes baka hindi mangyayari ito. Kaso hindi eh. Kaya lang niya akong halikan at yakapin pero hindi niya ako totoong gusto. Wala siyang nararamdaman sa akin dahil nakakaya niyang lunukin na ikakasal na ako sa iba. Bumigat ang pakiramdam ko sa aking naisip at hindi ko na malayang nakarating na kami sa harapan. Hindi kasi ako nakatingin sa harapan kaya't hindi ko pa nakikita ang groom ko. Anak, nandito na tayo. Nanginig ang kamay ko at bumilis lalong tibok ng puso ko. Una akong nag-angat ng tingin kay Daddy. Dad. It's fine, anak. Please, I know your happiness. Dati pa lang, alam kong siya na ang gusto mo kaya't ibinigay ko sa'yo. Napalitan ng emosyonal kang mukha ng pagtataka sa huli niyang sinabi. Anong gusto? Kilala niya kung sinong gusto ko? Unti-unti kong nilingon ang magiging groom ko at tumigil saglit sa pagtibok ang puso ko nang makita kung sino ito. Standing tall, handsome, and mighty. Nakita ko si Archimedes na nakasuot sa kanyang white tuxedo habang ang kanyang buhok ay sobrang ayos. Napakagwapo niya sa kanyang suot. Napaatras ako ng isang beses dahil sa sobrang gulat. Hindi ko akalain na makikita ko muli si Archimedes. At siya pa ang groom ko. Naglahad siya ng kamay sa akin. Let's go. Napatingin ako kay Daddy. Gulat na gulat pa rin ako hanggang ngayon. All this time, wala palang saysay ang paglayo ko kasi siya naman pala ang groom ko. Sige na anak, you're welcome. Wala kang dapat isukli sa akin kasi ibibigay ko naman sa iyong lahat. Mahal na mahal kita anak at pinagkakatiwalaan ko siya para sa iyo. Siya na mismong naglagay sa kamay ko kay Archimedes kaya't naging emosyonal muli ako. Walang hiya ka. Bulong ko nang nasa harapan na kami ng pare. Saka na natin yan pag-uusapan. Let's marry first and we'll talk later. Tumango na lamang ako at sinimulan na ang kasal. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na si Archimedes ang groom ko. Kahit na ikasal na ako sa kanya, hanggang sa unang gabi namin, naiwan pa rin sa simbahan ang kaluluwa ko. Antonia. Ano yun? Maghubad ka na. Ha? Napayakap ako sa aking sarili. Ano? Mag-honeymoon na kami? Hindi kami mag-uusap? Pwede bang mag-usap muna tayo bago tayo magganyanan? Marami ka pang ipaliliwanag sa akin, Archimedes. Ang lahat ng ito. Mahal kita. Matagal na. Umawang ang labi ko. Hindi ako bodyguard mo pero nagpanggap lamang ako. Alam yun ng daddy mo kasi sinabi ko sa kanya na interesado ako sa iyo. Nasabi niya, pwede kong gawin ang lahat para sa ikakabuti mo dahil hindi pwedeng palagi na spoiled brat ka. Pasensya na kung mas pinaikot ko pang sitwasyon. Natatakot ako na kapag nalaman mong ako talaga, baka talikuran mo ko. Kahit nung sinabi mo na gusto mo ko, hindi ako nakampante doon.
Talaga bang mahal mo ko? Oo, hindi naman ako nandirito sa harapan mo kung hindi. Ikaw, alam ko lang na gusto mo ko. Pero mahal mo ba ako? Hinawakan niyang baba ko para mapatingin ako sa kanya. Mahal mo ba ako, Antonia? Sa pangalawang beses na pagtatanong niya sa akin, bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkatinginan kaming dalawa at nakita ko ang pagpungay ng kanyang mga mata. Mahal ko na nga ba si Archimedes? Kung hindi mo kayang sagutin, ayos lang. Ang mahalaga, kasal na tayo. Akin ka na. Anong gagawin mo kung sasabihin kong mahal na rin kita? Tanong ko nang tatalikod na sana siya. Napatingin siya sa akin. Ano? Mahal kita at panatag ako na sa iyo ko na ikasal, Archimedes. Sumeryoso ang kanyang mukha dahil sa sinabi ko at hinapit ako para humalik sa aking labi. Panatag ako na kay Archimedes akong ikinasal. Siya rin ang parang tinuruan niya lang ako sa probinsyang yon para maihanda sa kanya. At kung babalikan kong panahon na yon, natatawa na lamang ako. Mabuting asawa si Archimedes. Pinasyal niya ako sa kanila at doon ko napagtanto na mayaman pala talaga siya at maraming mga lupain. Ipinakilala niya ako sa magulang niya na sobrang bait at simple lamang. Kaya naman hindi na ako nagtaka na simple lang din si Archimedes. At humble pero marami palang ipagmamalaki. Kaya ang akala kong isang bangungot na kasal ay isa palang maganda at payapa na buhay na aking tinatahak kasama si Archimedes, ang aking asawa. Wakas.